Good day! You're listening to J1 King Talk Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1 King Talk Facebook. Here's your message for today. Ayan. Yung buhay natin na meron tayo ngayon, pahiram lang ng Diyos. And the very question is, how would you spend or use that borrowed life? Remember, life is a choice. Ayan. Ang title ko, nabanggit ko na po kanina, This World is Our Temporary Home. Then, let me start on this. Yung key text ko muna po is Psalm 39 verse 4. Sabi doon, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. Psalm 119 verse 19. I am only a foreigner in the land. Don't hide me your command from me. Sabi dito, totoo ba? Sa atin, kasama po ako. Totoo ba na marami tayong kinakaabalahan ngayon ang hindi naman dapat nating kinakaabalahan? Or totoo ba na maraming tayong ginagawa na hindi naman talaga pinapagawa ng Diyos sa atin? Or wala naman talagang kilalaman sa gawain ng Panginoon? Ngayon, sabi ko nga dito, yung pinakamalaking question, kung paano natin i-spend yung time natin dito sa mundong ito. Sabi nga, kasi mas temporary home natin to. Nabanggit kanina sa Psalms 119 verse 19, foreigner, even ikaw, hindi ka Pilipino, foreigner ka lang dito sa mundong ito. Kasi hindi ito yung talagang bahay natin. Kundi ito'y pahiram lang din talaga ng Diyos. Meron tayo 3 things in your life, how you spend this world or use it. May 3 tayong pag-aaralan. Una, time. Yan. Oras. Tayong lahat, meron tayong 24/7. Sabi nga, ang normal na tinutulog na lang dapat natin, lalo na yung mga nagtatrabaho, nag-aaral, is mahaba na rin talaga yung 6 hours. Okay na yon, naka-full charge ka na nun. Pero sabi nga, saan mo inilalaan yung oras mo? May tinutulog ka ng 6 hours, di ilan na lang sa 24, 18 hours. Maliligo ka 1 hour. Di ilan na lang, bawas pa yung, kaltas pa yun. Iba pa yung pagharap mo sa salamin. Iba pa yung pumili ka pa ng damit. Marami kang kinakaabalahan na dapat hindi naman talaga. Ngayon, yung oras mo, papasok ka, nagtatrabaho ka, di ba? Saan mo nilalabi? Yun, nalalabi talaga. Yung oras mo, ngayon, miski sa mga oras na to, dapat nandito ka, pero asan ka? Di ba? O saan mo nilalaan yung oras mo? O sa mga nagdudulot na hindi naman nagdudulot na ikabubuti mo. Minsan kasi tayo, pag uwi sa eskwelahan, dapat uuwi ka. Kasi mahalaga yung makasama mo yung family mo. Mabanding mo pa sila. Kasi may gawain din sa church, namimiss din tayo. Kaya kailangan hati-hatiin natin yung oras na binibigay natin. Kasi may 24 hours lang tayo. Choice mo yon kung saan mo ilalaan. Pero, baka wala lang nangyayari sa oras mo. Kasi dapat, kinabukasan di mo malaman kung buhay ka pa. Kasi hindi mo masasabi kung pagtawid mo, mahagip ka, o matapilo ka, nabagong ang ulo mo, patay. Hindi mo masabi. For example, alam mo yung kwento ni yung pulubing Lazaro. Sa Luke chapter 16 verse 25. Ito yung pulubi na si Lazaro. Then merong taong mayaman doon.
Ang ginagawa lang ng pulube, siya ay nakatunganga at kaabang na may malalaglag na mumo dun sa kinakain ng mayaman. Tas yung pulube, syempre sugat-sugat na siya, nilalapitan siya ng aso at tinidil pa siya. Yun yung kalagayan ng pulube. Ngayon, dumating sa punto na matay ang pulube. Kinuha siya ng mga anghel at sinama. Then, after nun, namatay din ang mayaman. Pero anong nangyari? Nagdurusa ang mayaman. Anong sabi sa kanya sa verse 25? Basahin po natin. Mahalaga po na meron tayong 3 B. Bible, ballpen, at book note. Basta, 3 B yun. Huwag kayong makulit. Kailangan nyo po yan. Ang note takers is history maker. Kaya tandaan nyo, may 3 B kayo tuwing pupunta rin ng cell group, ng Sunday worship, kasi meron tayong bago laging natututunan. Kaya ako, meron akong Bible, kasi mamaya sinasabi na nasa harapan, mali. Then, sinusulat ko rin para matandaan ko sa susunod. Siyempre, paano mo matatanda kung wala ka namang ballpen? Kaya kailangan mo po yan. Yan, basahin po natin yung Luke chapter 16:25 sa Tagalog po ako. Sabi doon, "Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at sila ay nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagduruta. Di bali nang mapapagod ka, ay kahit magano ka, maghabol ka, mayroon kasing power cell, kailangan makahabot ako. Meron kaming Sunday worship, baka kasi masaran ako ng pintuan, sayang naman yung effort ko. Di ba? Kailangan mahalin mo yung oras. Bawat minuto dapat merong halaga o merong pinapatunguhan. Yun po yung una. Kasi may sinasabi po sa Mark 25. Ito yung camel at ang mayaman. Sabi, madali pang nakaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Mamaya, ikaw, nagko-computer ka. Mamaya, nagte-text ka. Pala, nagbubulakbol ka, nag-rapture. Hindi ka tuloy na bitbit. Kasi marami kang bitbit. Yung kasiyahan mo dito sa mundong ito. Di ba? Even yung pagtatrabaho mo, aray, trabaho, nagtatrabaho ka, marami kang pera sa bulsa. Nag-rapture, ang bigat ng bulsa mo, hindi ka tuloy nabuhat. Di ba? Kasi meron kang pera kasi abala ka. Nag-aabala ka pala sa trabaho mo. Aray, sakit din nun. Then, pangalawa, strength. Sasaktan din ako Trabaho pa. More. Yan. Pangalawa po, strength. Yan. Siyempre, kung asa ng oras mo, andun din yung lakas mo. Busy ka mag-computer. Ewan ko, ang tawag doon sa may Dota na yun Hindi ko alam Hindi ako naglalaro. Ang sakit ng balakang mo, sakit ng ganto mo, kaya may cell group, tutulog na lang ako. Diba? Minsan sa sobrang pagod mo sa trabaho mo, ubos na yung lakas mo, wala ka ng oras mag-devotion. Aray. Sakit din. Ayan. Tinuturuan ba tayo ng Panginoon? Amen. Pangalawa, yung strength nga. Siyempre, kung nasaan ang oras mo, naglalaan ka din ng lakas doon. Sigurado ka ba na yung pinag-aalayan mo ng lakas mo ay karapat-dapat? Baka naman napagod ka lang pero wala namang nangyari. Take note, sa Diyos wala kang lugi. Amen? Wala kang lugi. Dahil di man nakikita ng mga taong nasa paligid mo yung ginagawa mo, nakikita yan ng Diyos. Then siya mismo ang magbabalik niyan sa'yo. Alam mo, ako nga nahiya ako nung binabati akong ba't ganun ako magpuri sa Diyos. Kasi, siyempre, sa jeep ba, kaya mo magpuri? Sa trabaho, kaya mo ba magtatalon? Kaya mo ba magtaas ng kamay? Magsabi ng, Lord, I love you, parang sasabihin ka, baliw. Okay lang maging baliw tayo sa Panginoon. Tama? Di man naiunawaan ng iba yung, pero ang Diyos tuwan-tuwa na makita kang baliw na baliw ka sa Kanya. Tama ba? Yung lakas mo, bakit? Ikaw nga ang sipag mo magtrabaho, magpuri sa Diyos. Ganon. Kailangan pa ba ng mga worship
yung naglilid dito, itaas po natin ating mga kamay. Pikit po tayo, pikit. Kailangan pa ba tayong turuan ng Diyos? Kailangan pa ba tayong turuan ng mga nagpapakanta? Kawawa naman ng Lord, namumulubi sa pagpupuri mo. Kaya nga, sabi ko, ako hindi, wala akong pakialam, may masipa ako, mayroong makawayan ako, okay lang. Masaya naman ng ginagawa ko yon para sa Diyos. Kaya nga, sabi ko, ako nga nagtatrabaho 8 hours. Yung 2 hours na ipagmamalagi ko sa simbahan, ba't hindi ko pa ibigay yung pinaka-the best? Ibuhos ko yung lakas ko. Alam mo, yung pagpawisan ka, mag-amoy pawis ka, okay lang. Kasi binibigay mo naman yung para kay Lord. Kaya yung lakas mo, bigay mo na kay Lord. Puhunan mo na yan. Hindi ka malulugi. Kasi papalitan naman ng Lord ng lakas yan ulit. Pati ang sarap sa piling na mailabas mo yung joy na nararamdaman mo. Kasi di mo naman talaga magagawa sa bahay. Baka mong mapuri. Lalo na pag hindi pa lahat nakakilala. Mahirap yon. Pero depende na lang kung lahat mga Kristyano na binago na ng Panginoon, nakakilala na sa Diyos. 'Di ba? Minsan kasi 'di ba totoo naman ang hirap magpigil na nararamdaman. Gusto mo pag masama loob mo, kailangan mo magsalita. Gusto mo kasing ilabas. Ganun din, dapat pagdating sa Diyos, buhos mo na yung lakas mo. Walang pipigil sa'yo, maglupasay ka na, mag-ikot-ikot ka. 'Di ba? Magsayaw ka. Kaya ka nga binigyan ng kamay, taas. Alam mo, yung pagtaas ng kamay, alam ko, mahalaga yon. Alam mo, nung si Moises, yung naglalaban yung mga Israelita, si Moises nakataas lang, taas-taas niya yung tungkod. Pero nung binababa niya yung kamay niya, natatalo sila. Kaya siya nun, taas-taas lang yung kamay niya doon. Then, binigyan siya ng alagyan niya doon yung upuan para umupo. Pero nakataas pa rin yung kamay niya. Kaya tayo, napakahalaga yon na itaas yung kamay, isayaw, yung mga, kahit ano man. Kasi nga, ikaw nga yung katawan mo nagagamit ng kasalanan. Tama ba? Ng mga maling gawain ng kaaway. Pero ikaw, gamitin mo naman yung buong katawan mo para bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ayan. Ito yung pinakahuli. Minsan, ito yung last, magtatapos ako dito. Ang last dito, minsan lahat tayo, masunurin tayo, mabait tayo, gumagawa ka ng devotion, kumpleto, tapos naglilinis ka, basta lahat, sumusunod ka. Pero may isang bagay na hindi ka sinusunod. Sabi nga, di ba, ang 99% na pagsunod, equivalent pa rin na pagdidisobey yun. Kasi meron kang sinusuway na isa. Minsan kasi lahat tayo, okay. Okay ka, andyan na yung marami kang cell group, o sabihin na natin, basta okay ka, magaling ka talaga, parang okay na okay ka sa lahat ng bagay. Pero may isang bagay na hindi naman nakikita ng ibang tao. Ito yon. Baksak tayo minsan sa lapi. May sinasabi kasi ang Diyos, maraming kautusan ang Lord na humayo ka, mag-share ka ng salita ng Diyos, tapos maging mabuti ka, mahalin mo yung kapwa mo. Marami siyang inuutos, pero may isa na hindi natin minsan ginagawa. Yung maibalik sa Kanya yung blessing na ibinigay niya rin sa'yo. May magaganda kang bagay, magandang cellphone, pero wala kang Bible. Benta mo, cellphone mo, bili ka ng Bible. Ganun lang yon. Then, may sinasabi ang Lord sa Malakay 3:10. Sabi niya doon, ibigay ang buo, ang ikasampu, 10%. Yung mga kinikita mo, mga natatanggap mong blessing. Hindi lang po yung nagtatrabaho ang inuutosan ng Lord. Even yung mga estudyante. Ikaw, nakakatanggap ka ng 50 pesos a day ng baon mo. Tabi ka ng 5 pesos kasi yung 10% ng 50 pesos mo. Tabi ka. Ako nung college ako, nung natuto ako, meron akong 2 lalagyanan. Yung isa para sa tithes ko, yung isa, ipon ko. Siyempre, may ipon din ako. yung 5 piso, lagi ko nilalagay doon para hindi ko na siya magastos. Every Sunday, binibitbit ko lang siya. Para, at least di ko na siya magastos. Yung iba kasi, hinihiram. Pero muna, Lord, neto babayaran ko na lang. Dapat, okay lang yung mag-advance tayo kay Lord ng tithes and offering, wag lang utangin.
Ayan. Kaya ganun ako nung college, meron akong lalagyan ng para sa tithes and offering ko. Para pagdating ng Sunday, nabibigay ko siya, kompleto at walang bawas. Ganun tayo minsan. Totoo ba? Minsan di tayo totally nagiging tapat sa Diyos sa pagbibigay. Ako, aminado ako dyan. Pero natutunan ko yan. Kasi nung 2012, sasalubungin namin yung 2013, share ko lang ng konti. That time, may work kasi ako noon sa McDonald's. Sa Kainta, doon ako. Ngayon, dumating sa punto na, itong buwan na to, hindi talaga ako nagbibigay. Nakakahiya. Hindi talaga ako nakakabigay ng tithes ko kay Lord. Dumating sa punto, 24 ng gabi, ang saya ko noon, meron ako natanggap na bonus, pinamili ko yon sa bahay, pero nakalimutan ko pala siyang bigyan. Ngayon, dumating sa punto, December 26, father ko, na nag-50-50 talaga siya. Dito siya sa Takano, Sinugod. Then, nag-pray talaga ako. Nag-pray ako kay Lord no na talagang humingi ako ng sorry. Then, hawak-hawak ko yung kamay ng papa ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa siya ng ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Sabi kong ganun. Then papa ko noon, kumalma siya. Then, naging maayos ang lahat. Parang walang nangyari. Kasi sabi ko, Lord, talagang alam ko meron akong pagkakamali, meron akong pagkukulang na hindi nagawa sa iyo. Nagsabi ako, Lord, na magiging tapat na po ako ulit sa tithes ko. Sabi ko, ibibigay ko yung para sa iyo. Ngayon, papa ko, no 50-50 siya nag-New Year kami sa San Lazaro sa Maynila pa dahil nga papa ko na-confine siya. Then doon din ginamit din ng Lord 'yon para masyaran ko mama ko. Then, papa ko nakapagbasa ng Bible sa ospital. Kaya noon, hanggang ngayon, thank God, papa ko malakas at nagtatrabaho siya ulit. Kasi sabi ko kay Lord, nag-covenant ako sa Kanya, na sabi ko na magiging tapat ako ulit sa Kanya sa pagbibigay. Kasi masunurin ka eh. Pero sa isang bagay, sinuway mo ang Diyos. Yun yung pangatlo, money. Saan mo nilalaan yung pera mo? Tandaan natin, blessed, lahat ng meron ka is bigay ng Lord. Remember ng lahat ng bagay na meron ka dito sa mundong ito is galing sa Kanya. And all things you have right now is from Him and belongs to Him. Kaya wala kang mayaangkin na sa'yo. Miski ang sinusuot mo, hindi yan sa'yo. Galing din lang din yan sa nalikha ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagdamot sa Kanya. Sabi nga ng unang nagturo kanina, ang Diyos nga ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak, yung pakayang bagay na kailangan mo ngayon. Bakit ka matatakot na ilaglag yung 10% na para sa Lord? Meron ka na nga 90%, para sa'yo na yung kahit saan, wala nang pakialam siya kung saan mo siyang gastusin. Pero yung 10% na kinikita mo, yung tinatanggap mo, kailangan mo pong ibigay sa Kanya. Ayan. Kaya nga, minsan, ninanakawan natin ng Lord na hindi natin alam. Kaya nga, sabi nga sa 1 Timothy 6 verse 9-10, ang pagmamahal sa pera is pinagmumulan ngayon, sa panahon ngayon, ng lahat ng klase ng kasamaan. Kaya mag-ingat po tayo, baka mas mahal na po natin yung pera kisa sa Diyos. Ayan. Pero, ba't ang lungkot nyo? Ingitin naman, di pa naman huli ang lahat. Ayan. Masyado kayong seryoso. Minsan nga dapat magtanong ka, bakit kaya hindi ako pinagpapala ng Lord? Magtatanong ka rin sa sarili mo, ba't kaya hindi kaya tinutugon ng Lord yung prayer ko? Bakit? Tatanong ka sa sarili mo, baka meron kang sinusuway na utos ng Lord. Tama ba? Then, magtataka ka rin, di ka naman nagiging tapat, ba't pinagpapala ka pa rin? Yun yung pinakamalaking question. Di naman ako nagiging tapat sa tithes, bakit kaya pinagpapala pa rin ako ng Lord? Andiyan pa rin yung protection niya. Andiyan pa rin yung pagmamahal niya nararamdaman ko. Yan ang malaking question. Kasi, alam niyo kung bakit? Sabi niyo ko, bakit? Kasi, pinibigyan pa niya tayo na magbago. At magsisi. Mahal kita
Oo, mahal kita. Yan na hindi ka nagiging tapat, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa, kung bakit ngayon humihinga ka pa, bakit ngayon may trabaho ka pa, bakit hanggang ngayon malakas ka pa. Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Kaya huwag kang masad. Smile ka din, konti lang. Kasi mahal ka pa ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam mo, sa kabila ng lahat, dito sa mundong to, lahat to maglalaho. Lahat ng tao, miski yung pinakamamahal mo sa mundong ito, pamilya mo, papa mo, mga kaibigan mo, yung partner mo, lahat yan iiwan ka. Pero ang Diyos, never kanyang iiwan. Tinalikuran mo man ng Diyos, pero ang Diyos, pilit na iikot, harapin ka niya. Kasi mahal na mahal ka niya. Ako, naramdaman ko kung gaano ka mahal ng Diyos. Yan. Sobrang, sabi ko nga, swerte ko, buhay pa ako. Kasi nung Monday, talagang, muntik na talaga mabangga yung apex na sasakyan ko, parang tumigil yung buhay ko. Parang hanggang doon na lang ako. Sabi ko, salamat talaga, mahal mo pa talaga ako. Sabi ng katabi ko, yung tita Janet ko, sabi niya, naniniwala pa talaga akong may Diyos. Sabi niya ganun. Kasi nga, na-save kami noon, naligtas kami, walang anumang nangyari. Alam mo, sa kabila ng lahat po ng ginawa natin hindi pagiging tapat, na hindi natin paglaan ng oras natin, ng lakas natin sa Diyos at ng pera po natin, mahal tayo ng Diyos. May time pa para magsisi po tayong lahat at sabihin natin kay Lord na gagawin po namin kung ano yung sinasabi mo. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 10 to 12. Sabi po doon, ito yung pangako ng Lord sa atin. Sa ating lahat. Kayo'y malapit ng dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, hunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balon na hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo ng mga ubasan o sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Sabi doon, kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Doon, sabi doon, kakain ka nang hindi mo pinaghirapan, iinom ka nang hindi mo hinukay yung balon at pipitas ka na lang, hindi ka naman nagtanim. Diba? Ganon ang pangako ng Lord kapag sinunod natin siya ng buong puso. Ayan. Yun lang naman yung gusto ng Lord, sumunod tayo. Kahit sabi nga, kahit hindi natin nauunawaan, bakit? Ba't kailangan? Kasi naman, naglulupasay ka na. Hindi ko naman alam yan Pero sunod ka lang. Kasi habang po ginagawa po natin yon, is maunawaan natin kung bakit. Kaya pala. Yun. Kaya mahalin po natin yung mga nag-aalaga sa atin, nagtsatsaga po sa atin, na akayin po tayo pupunta sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Mapalad ka, binigay sa'yo yan ng Diyos. Kaya mahalin mo yan, alagaan mo siya. Kasi ito sa mundong ito, mga foreigner lang tayo na nakikipasyal lang. Parang dito lang tayo, saglit lang. Napakakonti lang ng oras natin dito, pero manghaba yung gugugulin natin dun sa langit na kasama ang Diyos. Kaya okay lang mapagod ka, mahingal-hingal ka, o sa lahat para sa gawain ng Panginoon, okay lang yan. Hindi naman nasasayang yan. Kasi lahat yan, nakapila. Yung sabi nga kanina, nag-preach, nakasulat ka sa aklat ng buhay, andun lahat ng mga award mo, ito, ganyan, ganon. Nakasulat yan. Kala nyo, ang Lord, may ballpen din siya. Nag-check din siya ng mga ginagawa mo. Pero never na never siya magsukat. Pero ang nakikita niya yung puso natin. Kaya kung tayo man nagkamali, okay lang yan. Ang hindi okay yung manatili ka sa pagkakamali natin. Kailangan bumangon po tayo. Yan, konting oras lang, prayer lang sa Lord. Mag-pray tayo. Ikaw mismo, kausapin mo ang Lord kung ano man yung pagkakamali mo, yung oras mo, hindi mo ginugol sa Kanya, lakas mo, pinagdamot mo sa Kanya, pati yung pera mo. Tara, let's pray po. Even ikaw, kausapin mo ang Lord ng sarililan. Panginoon, maraming salamat po sa aral mo na binigay mo po sa amin,
na tinuruan mo po kami. Hayaan mo po na kung ano man yung meron kami, oras, lakas at pera na pinagkaloob mo po sa amin, hayaan mo na patuloy na unahin ka po namin at ilaan po namin ito sa iyo. Salamat, Ama, sa pagmamahal mo, sa lahat-lahat ng pagpapalang patuloy na ibinibigay mo po sa amin. Patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala po namin na binigay po sa iyo. Pagkakasala na nagawa po namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na meron kami ngayon. Kaya po binabalik po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po naman natin ang Diyos.